You don't deserve to be a policeman. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Ngiting aso to eh. Nakakapikon itong si Captain Arabejo eh. Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy 8 Tepase, protocol na iparapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawa na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. As in tabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect the gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yon base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga police kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang chief o police ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngising-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam po sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tamang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. Paano na kung ikaw naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yun, na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo, ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair. Yes, go ahead. Actually, Mr. Chair, totoo parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain, pasinungalingan ang mga police general. At kanina narinig po natin, may direct order yung dating Navotas City Police Colonel na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Yan nga, Senator Risa. Breakdown ba sa chain of command dito? Yeah, Senator Risa, establish natin ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapintes. Tapos, sabi niya kanina, wala daw order. Sino sabi na totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So, narinig mo utos si Hippie na ipaparapintes? There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. Di ba success order? Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede ba mabakapan? Who are those witnesses para isa-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Pertes, ang aking ako po, Your Honor. Saan na dia? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasa Napuntas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Mundihar, Your Honor. Papuntahin dito. So both of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa nag-corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Type him in contempt para makulong. Nasaan yung dalawa? Tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa?
Aside from yung dalawa, sino bang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintes? Hindi po, Your Honor. Hindi mo. Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain na Arabejo po. Pero, So hindi hindi niya narinig. yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes. So dalawa sila ngayon ang ipapakontempt natin kapag mag-corroborate yung dalawa ngayon. Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction? Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba. At matagal-tagal kayo makukulong. So, So, wala po akong na-receive po. okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandun ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Lumiping. Your Honor, may binabanggit pa si Joselito Galvez na pinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair? Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung Paraffin test. yung alam nyong tamang gawin sa sinabi Po, ni pero Colonel po, Umipig. ang sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng madaling araw ng August 3 na. Eh possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na nakapaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Opo. Demboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi ng SOCO. Ma'am, Ilang days ba? Bago mawala yung... Sir, for sa protocol po sir ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. nagsisinungaling na naman tong dalawa. Kanina, sabi na Mr. Chair, kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nagparapin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya lapse na doon sa time na pinaparapin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo, yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang dalawang testigo na talagang pinagsabihan kayo na parapin test. And alam niyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours, ginigiba yung sinasabi mong after one day, mapapaliwala na o baka mag-negative na. Eh sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan. Alam nyo, kayo mga investigador, babalik na naman tayo dyan sa kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto ninyong pagtakpan yung mga kasamahan ninyo? Bakit ayaw niyo ginawa yon? Tingnan nyo, lumabas tuloy ngayon na very biased kayo against the victim. Siya pinaparapin test. Tapos yung mga pulis na buhay, hindi nakaparapin test. And because of your sound judgment, na ngayon, binigyan ka pala ng instruction ni Colonel Umipig na gawin yon, but hindi mo sinunod. Dahil, ito, mayayabang ito mga investigador eh. Kapag mga investigador sa estasyon, mayayabang yan sila kasi kahit hipig ka, kunyari, marami silang alam sa batas. Ano bang natapos mo? Lawyer ka ba? No, Your Honor. Oh, hindi ka pala lawyer eh. Investigador ka. Simpleng order ng hepe mo, ayaw mong sumunod. Ngayon, sinasabi mo, there was no such order. Titingnan natin mamaya. Pag dumating pinatawag na nyo, yung dalawa. Sino yung dalawa na sinabi mo? Umibig. Major Pretes and Captain Monteario. Nasaan sila ngayon? Nabutas sila, Your Honor. Nabutas. District Director, tawagan mo. Pahabol dito. Mr. Chair, Kasi kung napatunayan ito ngayon, makukontempt itong investigador nyo. Mr. Chair, tanungin ko na lang si Mr. Galvez, hindi na lang si Captain Arabejo, because at least si Mr. Galvez may sinabi sila sa atin na pinaalalahanan niya yung superior niya tungkol sa paraffin test. Paano nyo nasigurado na yung lahat ng ibang 19 ay hindi nagpaputok ng baril nila? Paano nyo sigurado yon kung hindi nyo pinaparaffin test? Your Honor, nagbase po kasi kami dun sa mga testimonies po ng dalawang witness namin. And yet, gaya ng sinabi ni Captain Tepache, mas sigurado
ang kaso nyo kung yung ballistics test nyo ay sinabayan nyo ng paraffin test. Tama po? Yes po, Your Honor. Pinaalala ko naman po sa aking superior yun na i-subject po sila sa paraffin test. Pero yun nga po yung naging ano. At kasi po, Your Honor, yun nga po yung sa tagal po ng operation, hindi din umabot na po hanggang madaling araw. Ay, sorry sir.